Siyempre, itong si Harry Roque, ngayon actually, ngayon, no, palagi na ngayon siyang gumagawa ng mga video ngayon sa kanyang Facebook page. Oh. So, ito yung kwento niya na naman. So, meron siyang bagong kwento na naman. Oh, ito yung bago niya kwento, ha. Pinakari niyo to. Pinadalhan lang nila ako ng Uber. Yung Uber naman, nagpunta sa police station. Sa police station, Hindi daw siya inaresto, pinadalan daw siya ng Uber. Sakay ako sa isang van, diniretso na ako sa airport. Well, special procedure po nangyari sa akin. Hindi na ako dinala sa counter, dire-diretso na po ako sa loob ng airport. Tapos, pinakit na ako, hinatid na ako doon mismo sa hagdanan, paakyat ng tube sa airport. So, nung deported ka nga. Alam niyo, no, magaling talaga si Harry Roque mag-sugarcoat ng kwento eh. Yun na sabi niya, oh. Totoo na inaresto ko, ha. Pinadalhan lang nila ako ng Uber. Yung Uber naman, nagpunta sa police station. Sa police station, pinasakay ako sa isang van, diniretso na ako sa airport. Well, special procedure po nangyari sa akin. Hindi na ako dinala sa counter, dire-diretso na po ako sa loob ng airport. Tapos, pinakit na ako, hinatid na ako doon mismo sa hagdanan, paakyat ng tube sa airport. So, Puta na, grabe sugar coating talaga ni Harry Roque, no? Parang alam mo yung tae, tapos pinabanguhan mo. Grabe talaga. So, deported ka. Kasi hindi ka na dumaan sa procedure. Di ba? Paano? Ginagawa mo naman kaming tangan nito. Alam nyo mga kababayan, kung normal na pasahero ka po ng aeroplano, ang gagawin po sa'yo, dadaan ka ng airport, dadaan ka sa procedure, dadaan ka ng immigration, papakita mo yung passport mo, kung may visa ka man, di ba? At titimbangin yung mga bagahe mo. Ganun, di ba? Ganun ang regular po na na pasahero. Ikaw, hindi ka na pinadaan sa sa airport. Dire-diretso ka sa aeroplano. Oh. So, special treatment ba yun? Hindi special treatment yun. Deported ka. Alam niyo, ganyan po kagaling si Harry Roque mag-sugarcoat ng kwento. Kaya paano kami maniniwala? Paano kayo maniniwala ngayon na totoo yung mga sinasabi niya? Eh kung ganyan po siya magkwento, ang hilig niya mag-sugarcoat. Di ba? So ngayon mga kababayan, no, hindi pwedeng hanggang ganyan lang si Harry Roque. Ang nangyari malamang dito, na-extend lang po siya dyan yung pananatili niya sa Netherlands. So hindi pwedeng puro extend lang yan. Matatapos yan. So malamang baka pinoproseso ka. Ngayon, kung flight risk ka, puta mas mahihirapan ka ngayon. Baka magkotse ka, papuntang Austria. Baka magbus ka. Baka mag-trend ka. Bobo rin eh, no? Ayaw ko pa dito. Tuloy natin. Sige. Papasok na ako sa airport, pumasok muna yung dalawang airport police na escort ko sa captain and explain ang case ko, binigay ang case folder ko kasi wala sa akin ang passport ko, no? So wala akong passport na yan, no? At kasi nga wala na, no? Kansilado na. Lumabas naman yung doktor, yung captain. Doon ko binigay kay captain nung siya winelcome niya ako yung dalawa kong certificate na unfit to fly ako. Now, matapos po akong pinababa, dinala ako sa isang parang airport detention facility. Sa totoo lang, siguro mga 1 oras na pinaantay ako, natulog ako kasi wala nga akong tulog. Ginising ako at mayroong 2 piskal, 2 assistant prosecutor pumasok, kasama ang 2 airport police at 2 immigration police. Sabi nila, we are now conducting an investigation if we should charge you with violation of Alien Act so-and-so. Sabi ko, okay, what are you charging me with? Well, you absconded by refusing to take the flight. Sabi ko, really? How could I have absconded when I voluntarily boarded the plane, took my seat, and the only thing I did was to answer a question. Do you want to take this flight? And I said no, because my doctor said I should not take this flight. Oh, yan ha. Oh. Austrian police, ayaw niya mag-aeroplano. Oh, ang gawin nyo, kasi hindi pwedeng na dyan siya habang buhay. Parang nabigyan lang ata siya ng pagkakataon para ma-extend lang. Oh, pasakayin nyo ng bus. Oh, ilang oras yung papuntang Austria? 1 oras may get, no? Oh, sakto. Oh, 1 araw ka na sa bus.
Mahirapan mo sarili mo, bunga ka ng ina, tanga talaga nito. O, di ba? O, mangyayari dito, pagtapos na nga yung pagtapos na December 10 ba? O, sige. O, pagpasok ng December 10, ang gagawin nito ni Harry Roque, okay na, fit to flight na ako. O, lakas ko na, fit to flight na ako. O kaya, pwede rin magpapa-extend siya ulit. May sakit ulit ako. Hindi pwede may sakit ulit ako, pwede ganun. No? Pero ang point dito, deported siya. Ginamit nilang po talaga na dahilan yung kanyang medical conditions, kung meron man, para po makatakas at hindi po makasakay ng eroplano. So ngayon kung flight risk, pwede yun, pagdakarin nyo na lang para mas maganda. Ayaw ko ba, grabe naman to, no? So ngayon, ano tayo? Alam niyo, mga babae, na nakakatawa kasi dito. May mga chismis ngayon na lumalabas na ganito. Ewan ko kung totoo to, pero yun nyo to, Ngayon, itong ibang mga DDS ngayon, pinagkakalat ito. At ako, ayoko mangyari to, Ako, ayoko talaga mangyari to. So, sabi nito nung baklang Tintiyo Moreno, nakaaway niya rin. Oh, now that Harry Roque is finally arrested. Sabi ba, arrested na raw. Babaliktad yan, and yes, he is going to be the next diversion tactic of Marcos admin. Diba? He is going to be the credible witness against the Dutertes. Then they consider all his testimonies as the Bible truth. Parang ginagawa ninyo kay Saldi ko ngayon. Diba? So ngayon, ito ngayon ang drama ngayon ng mga. Kasi tandaan nyo, yung mga DDS ngayon, hati-hati ngayon yung mga DDS. No, hindi sila nag-unity. Wala silang unity ngayon. Wow. So ngayon, ang pinapalabas nila na si Harry Roque daw po'y babaliktad. So kayo ba, papahig ba kayo na si Harry Roque bumaliktad at magiging kakampi natin? Sana hindi. At ayoko, pero kung tatanggapin siya ng admin, wala naman tayong magagawa dyan. Pero sana hindi. Di ba? Sana hindi. Kasi tandaan natin mga kababayan, no? Dati pong anti-Duterte yan si Harry Roque. Anti-Duterte po yan dati. O nung natapalan ng pera, bumaliktad. O ngayon, magkano presyo ni Harry Roque ngayon para bumaliktad? Diba? Nakuha niyo yung point ko? So, babaliktad po yung. May chance na bumaliktad si Harry Roque, pero magkano? Anong kapalit? Diba? So, by the way, mga kababayan, no? So, kayo po, naman sabi nyo nga po dito sa bagong revelasyon nga po ni Harry Roque. So, ngayon malinaw na yung nangyari, na talagang inaresto siya. Sinusugarcoat niya lang po talaga yung nangyari para hindi siya mapahiya. And then, ayun. Mukhang, kasi ito. Ang tanong kasi dito, mapapauwi ba siya sa Pilipinas? Diba? So, hindi ko lang kasi makuha yung point no? Sa ngayon, kasi pag-aaralan ko pa to Kasi po, meron din po kasi isang tao na kumuha ng asylum sa Europe pero hindi mapauwi ng Pilipinas hanggang namatay na lang. Kilala niyo ba kung sino yon? Di ba? Parang ito ata yung ginagawang path ni Harry Roque. No, ito yung daan na ginagawa ni Harry Roque para po siya makatakas po sa batas. Di ba? Meron po kasing dating Pilipino na wanted talaga, na sobrang wanted talaga. Tapos kumuha ng asylum sa Europe, doon na namatay. So baka doon nakakuha ng idea si Harry Roque na, ay, pwede pala yon. Hindi ako makukulong. Di ba? Kilala niyo yan, tama. Kilala ninyo. Si Joma Sison. Di ba? Buti pa kilala. Di ba? Si Joma Sison, wanted din, matagal na. Nakailang presidente na nga po yung dumaan, hindi po napauwi. Di ba? Nasa Europe din siya. So malamang, kasi nakita nyo, di ba? Kung ano yung kalagayan ni Harry Roque ngayon? Di ba? Hindi siya tinuturing na wanted sa Europe. Kasi nakakalabas ng bahay, nakakapag-grocery, nakakapamakla, di ba? Pero, so ganun, di ba?
So, tignan natin kung kaya ba ng political power ni PBBM na pauwiin itong si Harry Roque. Kung ito ba'y matutulad lang ito kay Joma. No? Oh. So yan no, so yun, super comment na po sa baba, no, ano man sabi nyo nga po dito. At syempre, no, next topic tayo. Takero, ang sabi ni Madaraog Alfred Guzman ng Bayaran ngayon, humingi ng tulong kay Robin. Talaga? Okay. So, Virgie Badiola, kay Delia Rosario, okay?